sa 0917-725-0848. Robles Shipping Line, kasaligan o kumpiyansa sa inyong pagbiyahe. Radyo Natin, serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. God of my youth, I remembered your call on my life took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar I've written my life, tells of a story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice.
seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Let's sing it together. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Oh, he will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Listen, by a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert, rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain, and he will do something new today. Oh, God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He'll make a way. Oh, yes, he will. Oh, he will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. You might be here tonight. You may think God has forgotten you about your situation, but he hasn't. The Bible says that we are inscribed on the palm of his hand. And heaven and earth may pass away, but his word will remain forever. And he can do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think tonight. Amen. Let's sing it. Oh, God will make a way. Yes, he will. Where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength, with love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Thank you, God. Do it, Lord, right now. Make a way, God. For those of you feeling hopeless, there's hope. Make a roadway in the wilderness, Father, tonight. Make a river in the desert. Hallelujah. Thank you, Lord God. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. There is no problem too big God cannot solve it.
medyo na-late sa tagamay. May na lang kay may mga kanta si Mike nga giandam. Kay guwa pa, bakante, so sa pila ka minuto. Nining buntaga, atong pamanandungan kining San Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Sa wala pa'y nabuhat, bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. Sukad pa sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Si Juan nagsugod sa iyang ebanghelyo pinagi sa pagtawag ni Jesus nga ang pulong. Si Juan nagpresentar kaniya ingon nga personal nga pulong sa Dios og nagpasabot nga niining makatapos sa mga adlaw ang Dios nakigsulti kanato pinaagi sa iyang anak. Ang kasulatan nagdeklarar nga si Jesus mao ang atong dugang kaalam. Ang 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 30 nag-ingon, apan kamo giusa sa Dios diha kang Kristo Jesus ug diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios. Nahimo kitang bala ang katawhan sa Dios o gihatagan kita og kagawasan. Pinagi kaniya nahimo kitang matarong. Dili tungod sa atong kaugalingon nga namatarong ta, kundili pinaagi ni Kristo. Nahimo kitang bala ang katawhan tungod ni Kristo. Dako kayog parte ang pagkanaa kang Kristo. Ang Efeso kapitulo 3 bersikulo 10 ug 11 nag-ingon, aron pinaagi sa simbahan masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios. Salamat sa Ginoo. Si Juan naghatag kanato sa tulo ka mga kinayahan ni Jesus ingon nga pulong. Ang relasyon sa pulong ngadto sa amahan. Si Kristo diha na uban sa Dios sa wala pahimo ang kalibutan. He was a person existing from eternity. Usa siya ka persona nga diha na nagikan sa eternidad. Diya sa walay katapusang pakisandurot sa Dios nga amahan. Ang relasyon sa pulong ngadto sa kalibutan. Pinagi ni Kristo nga ang Dios amahan nagbuhat og nagsuporta sa kalibutan. Diha ni Kristo nga ang Dios nga amahan nahimong sa katawo nakabaton sa samang kinaiyahan sa tao apan walay sala. Ang relasyon sa pulong ngadto sa katawhan. Ang pulong nahimong tao. Diha kang Hesus ang Dios nahimong tao. Nakabaton sa kinaiyahan sa tao apan walay sala. Si Kristo nibiya sa langit ug nisulod sa kondisyon sa tao. Pinagis pagkahimugso sa usa ka tawo. Si Kristo wala buhata. He is eternal. Walay katapusan o kanunay siyang anaa sa mahigugmaong panagsandurot sa amahan o sa Espiritu Santo. Ang matuod nga kinabuhi anaa kang Kristo. Ang iyang kinabuhi mao ang kahayag alang sa matag usa. Ang kamatuoran sa Dios kinaiya o gaho mahimong mabatunan sa tanang katawhan pinagi kaniya. Ang Juan kapitulo 8 bersikulo 12 nag-ingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na gayud maglakaw sa kangitngit kun dili makabaton hinuon
sa kahayag sa kinabuhi. Usa sa mga hinungdan nganong ang kinabuhi sa tao anaas kangitngit tungod kay wala sila mosunod ni Kristo. Ang gisunod nila mao ang mga buhat sa kangitngit, kansang agawon mao ang yawa. Mao na nga masudlan nila ang daghang bisyo tungod kay ang ilang kinabuhi na aman sa kangitngit. Si Ginoong Hesus nagdeklarar nga siya mao ang kahayag sa kalibutan ug nga ang magasunod kaniya dili na magalakaw sa kangitngit kundili may kahayag siya sa iyang kinabuhi. Higala kung karon nagpadayon ka man nga naglakaw sa kangitngit, makausab ka sa imong giblaktan, makabalhin ka pa sa dalan sa kahayag nga maghatod kanimo ngadto sa kinabuhing dayon uban ni Kristo. Ang kahayag magbuntog man sa kangitngit, busa dili ka na magpabilin pa diha sa kangitngit. Ang mga tao na sa kangitngit, mga rason man lang nga daw maayo ang ilang kinabuhi. Para nila murag, maayo lang sila kahimtang. Bisan pa sa giantos sa ilang kapikas kinabuhi, sa ilang mga anak, tungod sa matang sa ilang pagkinabuhi, nga napuno sa bisyo. Ang Proverbio, Kapitulo 16, versikulo 25, nag-ingon, usahay ang gituhuan mong husto nga dalan, musangpot di ay sa kamatuoran o dili kamatuoran. Musangpot di ay sa kamatayon. Kining kamatayon nga gisgutan dili kining kamatayon nga literal ba kanang mamatay na gyud ang tao, kun dili kanang kamatayon nga gisgutan mao na ang ikaduhang kamatayon sa diha nga ibandod na ang tao ngadto sa impierno. Mao na ang ikaduhang kamatayon. Ang lisod sa tao, mao ang pagbag-os kinabuhi. Maglisod gyud siya tungod kay gihimo niya ang paningkamot pinaagi siyang kaugalingong kusog. Nag-ingon si Ginoong Hesus, gawas ka nako, wala gayud kamoy mahimo. Usa kahinungdan nganong ang tao naagyod sa kangitngit magpabilin tungod kay ang iyang kinabuhi niangay mapod. Niangay pud siya nga magpuyo diha sa kangitngit. Usa kay gala nako nisulti nga may kasuko. Ningon siya, kung magbag-o man gani ko, di ko gusto nga naapay ubang hinungdan sa pagbag-o nako. Ako gyoy magbag-o. Ang garbo lang gito ang iyang gipasulabi. Murag dili siya moangay nga mahilabtan ang iyang kinabuhi nga puno sa bisyo. Nisult dito siya usa kay gayon nga niuli siya sa ilang balay nga gabi na kaayo. Gabi na kayo kay gikeng gainom. Nanuktok siya. Ugwa dayon maablihi. Nagpadayon siya sa pagtuktok o nablihan na gid siya. Pag-abli pa siyang asawa, gitamparos niya. Kay naksuko siya, nga dugay siyang giablihan. Usa ka babae nga nakabati siyang gisulti niingon, maayo ni mo no. Ikaw pa'y dugay nga niuli, unya, nang namparo ka pa sa imong asawa, kay dugay kang naablihan. Ako patoy imong gibuhatan, yag-yag yung kinain nimo. Katong babayhanang,
akong tan-aw murag sa may pagkatigas ba. O may pangidaro na. Wala pa sa paminyo, bisag hitsuraan. O siguro sa tuhinungdan siguro. Basig mahadlok ang mga lalaki ba? Kay may pagkatigas mga babae. Pero wapa siya. Pero wa lagi maminyo, basig ang isang pagkatigas isang ipakita mo ng mahadlok ng mga lalaki. Ibis nagplano tang mangulitaw, di na lang mo padayon kay pakita mo sa niya kaugalingon nga may pagkatigas siya. Delikado itong babayhan na kung maminyo og bana nga dagmalan. Yag-yag yung tinae sa bana nga managmal. Usa kay gayon, kakita gyud kong nag-away, babae ug lalaki. Wa ko kasiguro kung managtiayon ba kato sila, pero ang akong nailhan, ang lalaki ra tungod kay dugay naman to na mong silingan. Ang ilang pag-away di as gawas, dagkog tingog. Basta babae, magikuptan man, niya, buak niya ang butilya. Pagbuak niya, gilabay niya itong lalaki. Igo. Pero ang bukton, pastilan pagka-igo pa na, agas daghang dugo. Pero ako kay baw sa hinungdan silang away. Mao na nga naagi mga babae sa gyud nga kanang musukol gyud. Busa kanang mga bana nga dagmalan, delikado na. Kung matimingan mo ka na babae nga musukol ninyo. Kay disod masad og kanang magsige dahil sa panagman. Ilargoy kusog sa babae. Busa ang katungta lalaki nga akong isgutan ninyo nga ningon nga kung ako magbag-o man, di ko gusto nga mabag-o ko tungod kay dunay ubang hinungdan. Kung magbag-o ko, ako gyud magbag-o. Sa ako nag-iingon, ang garbo na ito mo igipasulabi niya. Pero higala, kung gusto kang magbag-o niya, ikaw may magbag-o sa mga kagaligon, mapakyas na lang ka. Mamatay na lang ka. Di ka makadawat o kabaguhan sa mga kinabuhi. Kung mabag-o ka man, tungod na sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo nga magbag-o sa imong kinabuhi. Busa makatarunganon kay San Pablo nag-ion, bisan kinsa nga anaa kang Kristo, usa na siya kabag-ong binuhat. Higala, tingali doon na kay tinguha sa mong kasing-kasing nga magbag-o na gyud ka, pero napakyas. Nining buntaga, kung mahimo kag desisyon sa paghimo kang Ginoong Hesus nga ginog manluluwas sa imong kinabuhi, imong madawat ang kabag-uhan sa imong kinabuhi. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio. Radyo natin. Sa Pilipinas,